I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. So, Pero ay, hindi oo. pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1? Tanggapin mo na kasi, Senator Amy Marcos, na hindi na gumagana yung mga pambubudol na ginagawa nyo. Kasi yung mga kababayan, itong si Senator Amy, sa pinaka-latest na survey na lumabas, hindi ho siya nakapasok sa Magic 12. Yan ang malaking problema mo, Senator Amy Marcos. Hindi epektibo yung pamamangka mo sa dalawang ilog, yung pagiging manggagamit mo sa mga Duterte. Ngayong mga panahon na to, malayo pa lang, amoy na namin yung mga manggagamit, ika nga, no? Alam na namin, kilala na namin, alam na namin ang mga karakas ng mga manggagamit na kagaya mo, Senator Amy. Magpakatotoo ka na lang, simple lang naman kasi yan eh. Kung puro kalokohan ang ginagawa ng iyong kapatid, sabihin mo, magsalita ka, huwag mo kaming paandaran na sa mga naghihintay na banatan ko si Marcos. Eh, itong aking ading, pinakamamahal na ading. Eh, hindi mangyayari yan. Loko-loko! Hindi ka mananalo kung ganyan gagawin mo. Tapos, kunyari, didikit-dikit ka pa sa mga Duterte, kesyo kaibigan mo pa si Bibi Sara. Hindi ho gagana yan, Senator Amy Marcos. Pero bago umapasarap ang ating kwentuhan, gusto ko munang i-shoutout ng mabilisan. Etong si Rosemary Sarino, maraming salamat to. Mega lang shoutout. Ingat po kayo dyan sa Japan, ha? Ganda dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Juby Estrada. Maraming salamat. Etong si Ma'am Juby, Ilocano daw ho siya pero hindi siya nagpabudol dito sa mga Marcos na to. Kasi kung magaling nga naman itong mga Marcos na to, di sana yung Ilocos Norte, napakaganda yan. Diba? Mala Davao City na yan, di ba? Kaso hindi ho ganun ang suma, kaya sa susunod na eleksyon, konektado pa rin ho sa pambubudol na yan. Pag-usapan ho natin ang pagkakalaglag nitong si Senator Amy Marcos dyan sa Magic 12 ng pinaka-latest na survey ng Tangere. Hindi na naman na tayo naniniwala dito, no? Pero yung punto nitong survey na to na hindi nakapasok itong si Senator Amy dun sa Magic 12, talagang kumbinsido tayo dyan. Pero dun sa ibang angulo nitong survey na to, kasi parang alam nila kumbaga pinaghahalo nila yung medyo totoo at yung kasinungalingan. Yung katotohanan na hindi na gusto ng sambayan ng Pilipino ang mga Marcos. Yun, given na yun. Hindi yun gusto na, establish na natin yun. Pero yung ibang kumbaga ibang laman nitong survey na to, doon ho tayo na isahan ng tanghirin na to. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Click nyo lang ho yung join button para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Again, hindi ko pinapakita yung mga pakulay-pakulay na yan para ma-encourage kayo. Ina-appreciate ko lang ho yung mga nagpapakulay. Pero isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, Amy Marcos, laglag na naman sa Magic 12. Sa pinakabagong senatorial survey ng Tangere. Palakpakan, siyempre, di ba? Napakalaking bagay niyan. Tingnan ho natin kung sino yung mga nasa top ika nga, di ba? Ito mga kababayan. Siyempre nangunguna pa rin ho itong mga tulpo na to. Bakit? Etong nakikita natin dito, yung Erwin Tulfo, Ben Tulfo, yan ho kasi kahalintulad na larawan noong panahon ng 2022 presidential election. Di ba? Talagang nanguna itong si Marcos Jr. sa pagiging presidente. Ano na pala natin? Yan din ho ang mangyayari pagka naupo yung mga tulpo na yan sa Senado. Naloko na ika nga. Eto, sinundan ho sila nitong si Senator Christopher Bongo. Yan, syempre, alam ko naman mawala yung Senator Christopher Bongo, di ba? Ito si ito si Soto, Manny Pacquiao, again, wala pa rin ho tayo doon sa punto na aasenso ang Pilipinas. Dito lang sa mga survey na to, masasabi na ho natin, ang mangyayari kung sakaling ito pa rin ang mga maluklok, same old pa rin ho ang mararanasan nating serbisyo sa ating pamahalaan dyan sa Senado. Sinundan ho siya nitong si Manny Pacquiao. Mantakin mo yun, madam. Tinalo ka pa nitong si boksingero. Tinalo ka pa nitong si Manny. Wala, ibig sabihin, wala ho talaga. Sinundan ho siya nitong si Pia Cayetano. Yan ang sinasabi ko. Paano napunta dyan si Binay, si Abigail Binay, di ba? Kayo dyan sa Tangere, kumusta naman? Parang ang tatabanan ng mga ninyo dyan, bulsa, Tangere, baka naman.
Hindi, baka naman ilagay mo sa survey yung mga kandidato namin. Kahit na walang pera yung mga yan, ilagay nyo sila. Hindi tayo nang hihingi liwanagin ko lang. O kayo dyan sa dyan sa Tangere, isama nyo yan si Atty. Vic, si Pastor Kibuloy, o si Congressman Marcoleta, hinulin nyo sila eh. Kapag hahalata kayo, yung mga mayayamang nakabuelo at maraming pera, nauuna eh. Diba? Pero ito si Senator Christopher Bongo, ang pagkakalagay niya sa ikatlong posisyon, ibig sabihin nagtrabaho talaga ito. Nagtrabaho itong mama na to. Pero karamihan dyan sa mga nandyan sa Magic 12 na yan, wala naman nung ambag yan sa sambayan ng Pilipino. Abigail Binay, my goodness, sa bagay, maraming pera yung mga Binay. Lalo naman, itong si Abalos, di ba? DILG Secretary. Maging DILG Secretary ka kaya, tingnan natin kung gaano karaming pera ang, di ba? Ganun lang naman ho yun. Itong si Lito Lapid, siyempre, senador, artista. Etong si Tolentino, yan ang manibalang na mangga. O, lipat ho tayo dito sa pangalawang listahan. Tingnan nyo kung gaano kayo kaogag kayo diyan sa Tangere. Senator Bato de la Rosa, tapos ilinagay nyo diyan si Congressman Rodante Marcoleta. How dare you? Mali yan mali ang survey na yan. Mga kababayan, wag ko kayong panghinaan ng loob. Kasi pa naman ho yan kumbaga paramihan pa ng pera ngayon ang labanan. Pagka umabot na ho tayo doon sa puntong tanungan, debatihan, doon tayo magkakaalaman, di ba? Tapos ito, Bam Aquino, tapos doon palang pumasok itong si Amy Marcos. Manggagamit ka kasi, madam, yun. Manggagamit ka kasi. Kaya nandiyan ka sa pwesto na yan kasi manggagamit ka. Yun ang pinakamabilis at madaling eksplanasyon diyan sa problema mo na yan. Mantakay mo, nakapagitna ka dito sa dalawang dilawan na to. Kay Bam Aquino at dito kay Kiko Pangilinan. Ibig sabihin, kalibel mo na lang ngayon mga dilawan. Mangga ka kasi. Yun lang yun. Dito tayo kay Doc Willie Ong. Sino pa ba dito? Yung mga natin, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Naku po, itong si Richard Mata. Itong si Senator Philip Salvador, senator na tawag ko sa kanya Sige. Papipiliin ko kayo. Sinong gusto nyo maupo? Si Bam Aquino o itong si Salvador? Naku, pagkayang si Bam Aquino nakaupo dyan. Panibagong pagkukups na naman ang gagawin niya sa loob ng 6 na taon. Panibagong pagpagad na naman, di ba? Yan ang pangalan, si Boy Pagpag, di ba? Ang gusto niyang gawin para doon sa mga fast food, yung mga tira-tirang pagkain, ibigay sa mga mga mahihirap nating mga kababayan kaysa itapon daw. Ang hirap nito, baka yung mga makakatanggap magreklamo pa yan na sumakit yung tiyan nila, kasalanan pa ng mga fast food na yan, wag na lang. Ito talagang si Boy Pagpag, basta yung mga senatorial candidate lang ni Tatay Digong ang ating iboto sa 2025 midterm election. Dumako na ho tayo dito kay mamaya ka na, J. Kong Hun. Ito na ho, itong si Atty. Vic Rodriguez, pakinggan natin mga punto de vista niya dito. Game. Makinig na ho muna tayo. Makinig tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Isa sa mga talaga na mga napakahusay na kandidato ngayon 2025 midterm election. Atty. Vic, ano masasabi mo sa desisyon ni PRRD na dumalo sa Quad Committee? Maisog. Yun na pagpapasya yung ginawa ni Pangulong Duterte na mag-attend sa nagaganap na hearing ngayon sa Kongreso para once and for all ay kanya nang harapin yung mga di umano'y nag-iimbestiga in aid of legislation at harapin na rin yung mga matagal na naghahamon at nag-aakusa sa kanya ng kung ano-anong krimen. Isang hakbang ba ito patungo sa hustisya o dagdag kontrobersiya? Pagka pinag-uusapan natin ng hustisya, dapat isampa na lang nila yung kaso nila kay Pangulong Duterte dahil ang yabang-yabang nilang sinasabing kumpleto sila. Meron silang documentary, testimonial and object evidence, may mga corroborative witnesses pa, kumpleto na pala yung inyong mga ebidensya. Bakit hindi pa ninyo isampa yung kaso ninyo sa totoong korte? Hindi Correct. Sa korte na kung saan ang layunin ay subject ni Duterte, particularly President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte to a clear case of political persecution. Ayun.
Itong si Atty. Vic, Ano masasabi mo sa decision ni PR? Dapat ho talaga, suportahan ho natin to all the way, ika nga, no? Lahat ho ng mga kandidato ng, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wag na ho tayong mag-atubili, wag na ho tayong mag-alinlangan pa na suportahan yung mga kung sino-sinong kandidato dyan, tapos wala naman ho tayong mapapala dyan sa mga yan. Yung iba dyan, nagsitandaan na lang, no? Tumanda na lang sa pagiging senador. Yung iba dyan, mapahanggang sa ngayon, gusto ho nilang bumalik. Para saan? Para saan? Para sa palakpakan? Para sa pondo? Kasi yung iba dyan, nasanay sa napakaraming palakpakan, hiyawan ng sambayanan. Ngayon mga kababayan, gusto ho nilang maibalik yung dating kinang na meron sila sa pamamagitan ng pagiging senador. Ang problema ho dito, kung yun lang naman pala ang pakay nyo, huwag na kayo maging senador, mga walang hiya kayo. Doon ho tayo sa mga individual na talaga namang magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago kung sakaling makaupo sila dyan sa Senado. Ito na si Senator Amy Manggagamit. Pinaka-latest na talakayan dyan sa Senado. Ito yung budget deliberation ng 2025. Ito, didibatihin ho siya nitong si isa pang manggagamit, itong si Rapi Tulfo. Ayun, Senator Rapi Tulfo, para naman meron kang pakinabang sa amin. Ano mo naman tong si Senator Amy para sa amin, di ba? Padapain mo naman siya kahit paano. Supalpalin mo siya para sa amin. No, pakita mo kung gaano siya walang kwentang senador. Game. Sponsor, before my interpellation, I would like to show some slides. And this pertains to some projects. Nako. Okay, of Parang- NIA. Parang alam mo na yan. National Irrigation Authority. Ako, yari kayo dyan. Tatrabahuhin na naman kayo nitong si Rapi Tulfo. NIA, isa sa pinakawalang kwentang ahensya ng pamahalaan. Konekta ho yan. National Irrigation Authority, Department of Agriculture, Marcos Bangag. Lahat yun, konektado ho. Paano kayo makakapagbigay ng dekalidad na serbisyo para sa mga magsasaka para may-encourage yung mga patubig na wala silang makuha? Kaya naman mga kababayan, panoorin ho natin ito. That's the NIA, lead NIA, sponsor NIA. or the people behind you. Do they know what this project's Yari all kayo dyan, about? mga Brad. Opo, Usapang niya to. kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NIA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. Bulok pala kayo . 261 to maintain ang isang bulok, inaamag, stop muna doon, na balog-balog project. Pwede bang paki-explain po? Ang sinasabi ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? Nako. At ano problema pong yan. balak ng NIA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong balog-balog multipurpose project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land, which will benefit 23,000 farmers sa Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nako. Nung last hearing, if I remember, ang Yari sabi kayo ng dyan. NIA, by 2027, matatapos na itong balog-balog. Fully completed na. And that was last year during That was. Blue Ribbon Committee hearing. Lang. Now, Oh. ang sabi din nila, 50% completion na raw. Completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at
walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspektor at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekada-dekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay, doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang tao nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro, yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala akong nakita ni isa kaluluwang tao. So, binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Kahit Wala po, papaano. wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA. Since day one, itong si Rapi Tulfo, talagang galit na galit sa NIA yan. Kung galit na galit ka sa NIA, kami naman galit na galit kami sa'yo. Isa po hong inutil na senador yan sa totoo. Bira ng bira, di ba? Hoy, Brad, yung kumusta naman yung walang humpay na pagpapanalo sa loto ngayong mga panahon na to? Di ba? Kumusta naman yung mga nabahaan? Wala ho ba tayong report dyan, kung gaano kalaki napinsala nitong si Bagyong Pipito? Anak ng toko, privilege speech kaya kayo, di ba? Para ka sa mga mahirap, anak ng toko. Pero okay lang, pagbigyan ka namin bumira dito sa video na to. Kasi, wala, parehas naman kayo manggagamit nitong si Amy. Nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na-expose ko ito last year. That's Yun nga. correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam at may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Yun nga po, Oh. Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028. Baka next year, 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin namin 2029. So wala nang katapusan. So wala akong nakikitang movement or any development whatsoever Abolish dito nyo na sa yung NIA Balok-Balok para tapos project na na ito. usapan. So anong Kaya balak nga po ng napunta NIA? na sa NEDA, kaya napunta na sa at i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula ako naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So, bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na Yan. ito? Oo. Ang Ang gawin nyo, tanggalin nyo yung budget ng NIA, ibigay nyo sa OBP. Sinasabi nila- Para kayong dalawa, may pakinabang naman kayo. Phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service Oh. area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastosan. Pero yung high dam na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA.
Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pambayad phase sa mga 1, tao. yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang Thank you. napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog Phase 2 po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa Phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa Phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. So, Pero ano hindi po? pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1? Sagot. Hindi ko ipalulusutin yan. Trip pa naman yan ni Tulfo, di ba? Pagka di niya nakukuha, gusto niya, nag-aalburuto yan. Kahit dun sa programa niya, hindi pwede. Sige lang, madam, magbanatan kayo ni Tulfo, pares naman kayo walang kwenta niyan eh. Oh. The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari doon sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Ang Sana sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. nandoon pa. At ngayon, magiging ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. Grabe So naman kung yan, gano'n, nakatambak huwag sila lang. humingi ng pera para sa MOE. Tinatambak nitong lang pala bulok eh. na proyekto nito. But every correct. year, walang mintis, humingi sila ng 261. Tama. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. Kaya humingi na daw sila Natawa si ahead Tulfo of eh. time para makasiguro Mga na loko-loko ba meron kayo? silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nila lelong yung panot. Wag po kami. It's very simple dito, Mr. President, Madam Sponsor, na umiiwas ang NEDA sa isang simpleng tanong na kailangan lang ng simpleng sagot. Ng NIA, simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Mangyari po kasi, itong project na ito, napakatagal na ng panahon, nakatenga, nabubulok na, and yet, merong allocated na amount requested ng NIA for the MOOE, 261 million. Na ngayon, kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't ba sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? Nako. The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project kung tapos na yung proyekto to maintain it. Pero kung hindi pa completed ang project, you don't need a budget for the MOOE. You need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. Aminado naman ang NIA na talagang MOOE ang pagka-release at
pangalan ng budget pero hindi siya ginagamit pang maintenance dahil GOCC nga ang pag-release sa kanila ay MOOE kahit hindi maintenance ang O ba't sila gastusin. pumapayag po na it's under E? MOE? DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Ang Okay. tawag talaga MOOE dahil subsidy ng national government sa korporasyon. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for 2025. So, they will stop. Carry over na lang. Okay. So, may follow-up question din. Ano ang balak nila dito sa project na ito? Sinabi nila nung last time, 2027, ngayon 2028 na naman. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 o 2028 matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila sa 2028, 2024 ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala pong nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nga nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro mas maganda kung aminin na lang na na naging pabaya sila rito o may konting corruption, then I will stop. Tama po yun. Good. Pasangga po ako sa inyo na naiiskandalo talaga dito sa balog-balog multipurpose. Inaasahan ng taong bayan, subalit walang dumarating, dekada-dekada na yan. Ang tanging magagawa ng NIA, ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Yun ang kanilang solusyon ngayon. Abangan na lang muna at antayin Abangan. kung ano yung Okay. hatol ng NEDA. Right. So, sa ngayon, dahil ang target date is 2028 na para makomplete yung project, ano po yung mga steps, ano po yung mga programa na ginagawa ng NIA para maisakatuparan na yung completion ng project by 2028 as they promised? Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. So, yung plano, kumbaga, Diyan pa lang ho mga kababayan, makikita na ho natin na napakarami ho talagang problema. No? Yung korupsyon talagang ano na ho sa mga ahensya ng pamahalaan napakatalam ako. Mantakan nyo to, hindi nyo man nagagamit yung mga pondo, wala man nangyayari sa mga proyekto. Pero taon-taon nang hihingi ho ng pondo itong NIA na to. nag-iintay na lang, nakakasana, inaantay na lang yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So, pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan para sa Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na nag-iintay. alam naman nila nakakalkaling ko to, sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of Correct. time na ito ho'y i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So dapat ngayon pa lamang dinalalan nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, dapat prepared ito. Budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now.
Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para may pakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit wala ang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated, yung pinakabago. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Ito lang ba yung sa kontraktor? Sa balog-balog? Kung gusto ba sa mga kontraktor? Yes. Tama? Actually, sa multiple projects doon, di ba? Kasi contractors. Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. Okay. Ang gusto ko lang pong marinig sa NIA, anong reason bakit naging mabagal yung pag-usad nitong project sa Balog-Balog? Dalawa lang option nila. A, incompetent sila, or B, may kulang. Parang ano rin tong si Tulfo parang nasa quantum din siya. Tanong na niya, pero pang kaakibat na sagot, nagaling din sa kanya. Nakanantok ako. Pambihira talaga tong mga Ayon mambabatas sa kanila, napakarami daw Incompetent na lang. may-ari na naghain ng kaso sa korte dun sa expropriation order. Kaya hanggang ngayon, nag-iintay sila dun sa iba. Yung iba naman, nabayaran na rin kahit unti-unti. Yun nga lang, talaga mabagal. Bukod sa Balog-Balog, there were other projects na yung mga contractor na sila na nga yung nagkulang para sa akin at hindi na kumpleto yung project, sila pa ngayon ang nagdidemanda laban sa NIA worth 100-something million. Bakit po nagkaganon? Meron pong 100 million liability fund na set aside para pambayad dito sa mga contractor na hindi na nga tinapos yung proyekto, sila pa ngayon ang nagdidemanda at sila pa ngayon mababayaran. Nasa record ng NIA na yung mga contractor, OR Sarmiento Construction, J.O. Legaspi at Brostan Construction, hindi na ina-awardan ng NIA ng anumang kontrata matapos i-terminate yung kanilang kontrata dahil hindi nga nagpe-perform. At ang sabi ng RO Interior Junior Construction, based sa records nila, all its contracts are in progress. And there's no public record of their having been blacklisted. Now, may we know the reason kung bakit po nagdemanda yung mga contractor samantalang sila naman po nagkulang dito dahil naging mabagal sila? If that is the reason na sinasabi ngayon ng NIA bakit ni matapos tayong project, I'm sure siguro they will blame that on the contractors. So, ano po yung nilagay na dahilan o reason ng contractor sa pagdidemanda sa korte laban sa NIA? As a result of the early and sudden termination of their contracts with NIA, the construction companies of Oreta and OTP did file charges and claims. Tama po yun. So, ibig sabihin, tinerminate ng NIA, Tinerminate kasi, tapos ayon sa kanila, may utang pa ang NIA. Counterclaim. nagkautang pang NIA doon sa Correct, proyekto na hindi opo. ka matapos-tapos. So, Pero magka- nanalo ba?
Ayon sa niya, nanalo naman daw sila at hindi sila magbabayad ng anumang utang o counterclaim. So ito 100 million na liability fund that was set aside para pambayad doon sa mga nagdemanda ng mga contractor, hindi na po ma-release, hindi na po maibabayad. Ang sabi, yung 100 million na sinisingil nila sa NIA, pinababayad daw sa kanila ng main contractor. I'm sorry, Madam Sponsor, Mr. President. Akala ko pa yung 100 million liability fund, yan po ay pinanalo na ng kontrakto sa korte, kaya ang korte na nag-utos na magbayad ang NIA doon sa mga nagdidemandang contractor. Apparently, the court has ordered them to pay 224 million. 224 million, tumaas pa ngayon. Yung Tangay. pang utos ng korte na ibabayad ng NIA sa mga contractors. Contractor ang magbabayad sa NIA ng 224 million ayon sa order ng korte. Di mas maganda kung ganon. So, sana. So kung ganon, wala na tayong marinig na yung NIA ay magbabayad ng malaking halaga, 100 million pesos sa mga contractor, bagkus yung mga contractor pa ngayon ang pinagbabayad ng korte ng 224 million. Yun ang report po sa NIA. Very good. Budget. Tama. Next slide is yung Bulo Small Reservoir. Pwede natin pakita yung video, yung slides. Yan. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990,037,000. So almost $1 billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Wow, ang ganda. Yes. Nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Okay. Ito yun sa bulo, yung sa maintenance. In 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipatsyan lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipatsyan lang ng semento. Yan ho bang halagang 50 million? Nako. Meron Ayan talagang po. kumita dyan. Ang Meron dinadahilan kumita dyan. po, Pinatsyan lang po ng semento. Semento bang tawag niyan o plaster? Hindi man ho rin-enforce eh. Ang dinadahilan, Dapat dyan na rin-enforce yan eh. Pagka mayroong ganyang nagkabitak-bitak na, depende. Hindi naman ho tayo ano dito, engineer o architect, pero baka pwede ng tapal-tapal nasira para may daw kumita, di yung, ba? natapos na nung Typhoon Carding noong 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So who did Ay, the hindi, repair? tapos na Who did last the repair? year. Kasi- Teka, tapos na daw last year. Teka muna. Madam Sponsor, Mr. President, yung pag-repair ng halos masisira na matutumba na poste, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. Correct. 50 million na ba yung halaga ng palitada na yan? Pinapangako nila na kung puntahan daw yung bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year at yung mga nasira nung panahon ng bagyo, naisaayos na raw. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. We did. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor,
yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi may edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, wag niyo pong paniwalaan yan. Pwede ipa-photoshop nila yung mga pictures nila. Ayan po, oh. Yan po, ngayon po, November lamang po yan. Ito po sa kanan, ayan po. Kuha po ng tao ko yan noong November 7. Pero ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. BRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Unang-una, nakita niyo naman po, parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko, pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po, pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. At pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So, sino po yung pinapunta nila? So, yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na. Ang bottom line dito, Senator, kung ayaw nyo, kayo naman dyan, kaya nyo naman yan. Pwede nyo naman tanggalan ng budget yung NIA na yan. Tanggalan nyo na lang ng budget Si Office of the Vice President nga talaga nagtatrabaho, ginagawa yung pagtulong sa ating mga kababayan, tinanggalan ng budget. Yan pa kaya ang NIA na yan, wala namang pakinabang ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga proyekto nila na hindi naman gumagana. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.